nandoroon sa isang tao ang kondisyon ng mga nabanggit natin, siya ay inobliga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala magsasagawa ng Hajj papunta dito sa Mecca o kaya sa Baitullahil Haram. Ngayon, ganon din nabanggit natin ang mga miqat, ibig sabihin mga lugar kung saan tayo ay magniniya, kung saan ang bawat magsasagawa ng Hajj at saka Umrah, kailangan talaga dumaan doon. Tayyib. At ito ay inshallah subhanahu wa ta'ala kama sayatina, at kukunin din natin ang mga ahkam o kaya mga hatol ng ating relihiyon tungkol dito. Ito ba ay kasama sa rukun, haligi ba ng Hajj o kaya ng mga obligatory sa Hajj. Inshallah subhanahu wa ta'ala ang kung tawagin ang pagpunta natin sa miqat. So ngayon, tulad ng binanggit ng may akda, sabi niya dito, Babul Ihram, mga kabanata tungkol sa ihram o kaya pagsasagawa ng ihram. Kung narinig natin ang salitang ihram, ang pumapasok sa ating isipan yung pagsuot talaga ng damit. Sawaun kana ar-rajul o kaya al-mar'ah, sa mga lalaki at saka sa mga babae. Yon talaga ang pumapasok sa ating isipan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang oras natin ngayon na pag-aralan ang mga alituntunin tungkol sa Hajj at saka Umrah, ito ay nagbibigay sa atin ng opportunity, ng pagkakataon para mas malinaw sa atin kung ano talaga ang ibig sabihin ng ihram. So, ang ibada o kaya ang pagsasagawa ng samba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala talagang kailangan pag-aralan para mas malinaw sa atin, para mas maintindihan natin, para malaman natin kung paano ito gagawin. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-ihramu niyatun nusuki. Ano ba ang ibig sabihin ng al-ihram? Kapag narinig natin ang salitang al-ihram, tulad ng binanggit ko kanina, ang pumapasok sa ating isipan yung pagsusuot talaga ng damit. Pag sa lalaki, yung dalawang puting damit, tinatawag nilang izar o kaya arida. Pag sa babae naman, may mga intended na damit para sa mga babae, tulad ng nakikita natin sa mga mursyidin, yung mga sheikh, kung tawagin, na leader ng mga grupo, pumupunta dito sa Mecca upang magsasagawa ng Umrah at saka Hajj, may mga damit silang inobliga sa kanila. Sabi nila, ito pwede gamitin sa ihram. Although, ang mga babae, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamainam, yung itim na damit, at kung kahit anong damit, basta hindi lang magkikita dito yung aura ng babae. So inshallah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng ito tatalakayin natin at ipapaliwanag natin ng maigi o kaya ng mas mainam. Tayyib. Ano ba ang ihram? Sabi ng may akda dito, niyatun nusuk. Ito ay ang paglalayon o kaya niya ng isang tao, intention ng isang tao na magsasagawa ng Hajj o kaya Umrah. Yon ang ibig sabihin ng al-ihram. Pag sinabi natin al-ihram, hindi yung pagsuot ng damit. Okay? Pero ang tunay na kahulugan nito, tulad ng binanggit ng ating mga ulama, niyatu o kaya niyatu dukhuli fin nusuk. Yung paglalayon ng isang tao na siya ay pumasok sa nusuk, gawain ng Hajj o kaya ng Umrah. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gusto ko lang linawin kasi ang isang tao, kung gusto niyang magsasagawa ng Hajj at saka Umrah, siyempre, pag alis niya sa kanyang bahay, saan man sa sulok ng mundo, talagang may niya na siya. Okay? May layunin na siya para magsasagawa ng Hajj o kaya Umrah. Di ba? Di ba? Okay. Tayyib.
Sabi ng mga ulama, ang intention ng mga tao, yung intention na pag-alis nila sa kanilang mga bahay o kanilang mga lugar, hindi yon sapat para na makapasok sila sa tinatawag nilang ihram. O kaya, hindi yon sapat para makapasok sila sa tinatawag nilang na layunin para pumasok sa pagsasagawa ng Hajj at saka Umrah. Dahil hindi ito maaalis sa atin eh. Kung may pera tayo, pag paglabas pa lang natin sa ating mga lugar o kaya mga kung saan tayo naroroon, talagang may niya na tayo. Hindi ba kapag tayo ay pumupunta dito sa Mecca, may mga naghahatid sa atin sa airport, sa mga terminal, sa mga pantalan, hinahatid tayo. 'Di ba? Kasi alam nila tayo ay magsasagawa ng Hajj o kaya Umrah. So, 'yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pwede natin tawagin na niya, ngunit ang tunay na kahulugan ng ihram o kaya niyatun nusuk, yung layunin ng isang magsasagawa ng Hajj o kaya Umrah habang siya ay nasa miqat. Kaya importante talaga malaman natin ang mga bagay na ito. 5 excuse lang ha. 5. Importante talaga na malaman natin ang mga bagay na ito para mas malinaw sa atin kung ano ang pagkakaiba ng intention natin, layunin natin pagpunta dito sa Mecca at yung intention natin kung tayo ay dadaan sa Miqat kung saan magsasagawa tayo ng ihram. 5. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, sunna li muridihi. Okay? Guslun aw tayammumun li'adamin wa tanazzufun wa tatayyubun wa tajarrudun an makhitin fi izarin wa ridain abyadaini wa ihramun aqiba rak'atain. Ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga sunna o kaya mga bagay na inirerekomenda para sa nagnanais na mag-ihram. Ibig sabihin, para sa mga taong nagnanais pumasok sa nusuk, sawaong kanal hajj o umrah. Okay? Ibig sabihin, ang mga gawain na ito, kadalasan ito ay ginagawa sa miqat. Dahil doon tayo pumapasok sa tinatawag nilang nusuk, magniniya. Kumbaga, sinisiguro natin na tayo ay magsasagawa ng Hajj at saka Umrah. Tayyib. Ano-ano ang mga sunna na ito? Sabi ng may akda, guslun, unang-una dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung pagligo. Pagligo ng isang magsasagawa ng Hajj o kaya Umrah. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, aw tayammumun li'adamin. Okay? O sabi niya, o kaya pwedeng magsasagawa ng tayammum kung walang tubig. Ngunit, ang tayammum dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang rajih sa mga akwal ng mga ulama, yung mga opinion ng mga ulama, binanggit nila dito. So, ang layunin kasi ng tayammum dito upang, kumbaga, yung hadath ng isang tao at saka, hindi, yung layunin kasi ng gusol dito para maalis yung mga dapat alisin sa ating katawan. Okay? So ang tayammum, kung tutuusin, talagang hindi rin maaalis. Kaya dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang rajih talaga sa mga opinion binanggit ng ating mga scholars, walang tayammum dito sa pagsasagawa ng kung sino man gustong pumasok dito sa ihram, magniniya sa pagpasok sa ihram. Okay? Tayyib. So ang sunna lang yung gusul, yung pagligo. So ano ang pagligo? Paano? Ano talaga? Kumbaga paano natin gagawin ang pagligo na ito? Ang pagligo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang may akda hindi niya binanggit
kung ano ang kung paano gagawin ng isang magsasagawa ng umrah o kaya Hajj ang tungkol sa pagligo dahil nabanggit ito sa mga unang kabanata, Babul Ghusli. So, ang pagligo dito, yung pagligo ng normal ng isang tao. Halimbawa, may junub siya. May mga sunna dito at saka may mga mujizi. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, siguro alam din ng bawat isa sa atin ang paraan ng pagligo dito. So, ang pagligo kasama ito sa sunnah. Kung gusto natin magsasagawa ng umrah at saka hajj, kailangan maligo muna natin. Maligo muna tayo upang tayo ay malinis naman. Tayyib. Pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, watanadhub, yung paglilinis ng katawan. Okay? Paglilinis ng katawan. So kasama dito yung pag-ahit ng ating dapat ahitan sa ating mga katawan. So inshallah subhanahu wa ta'ala, alam din ng bawat isa sa atin ang tungkol dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Watatayyubun. At maglagay ng pabango sa ating katawan. So ang paglalagay ng pabango dito sa ating katawan, tayyib, kailangan bago tayo magniya. Hindi pa tayo nakapagsabi ng labbaik ka umratan. Ibig sabihin, pag sinabi natin labbaik ka umratan, talagang tayo ay magniya na dito, pumasok na tayo sa tawaging ad-dukhulu fin nusuk, yung ihram. So, ang pagsasagawa o kaya paglalagay ng pabango dito, kailangan bago tayo magniya. Okay? Bago tayo magniya. Tayyib, maliligo muna tayo, maglilinis muna tayo, tapos maglalagay tayo ng pabango sa ating mga katawan. Ngunit ang paglalagay dito, kama sa tinabid nila subhanahu wa ta'ala, kailangan bago pa ang niya natin pagpasok sa Hajj at saka Umrah. Tayyib. Dahil kung gagawin natin ito na after ng niya, kasama ito sa mga ipinagbabawal mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, may mga penalty dito. Tayyib. Ngunit ang tatayyub, ito ay intended lang para sa mga lalaki dahil alam naman natin ang mga babae na bawal sa kanila ang gumagamit ng perfume. Maliban na lang kung sila ay nasa bahay, gumagamit sila ng perfume para sa kanilang mga asawa. Pero pag lumabas sa kanilang mga bahay na gumagamit sila ng perfume at naamoy ito ng mga ibang kalalakihan, talagang magkaroon sila ng kasalanan. So mas maaari mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kababaihan natin hindi gumagamit ng perfume. Tayyib. Wa tajarrudun an makhitin. So kasama sa mga sunna yung hindi pagsuot ng mga tinahing damit o kaya yung yung kung tawagin yung pangkaraniwang na damit natin na sinusuot araw-araw. O yung pangkaraniwang na ginagamit natin pang araw-araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganon din, ito ay intended din para sa mga kalalakihan. Okay? Dahil ang lalaki talagang ang kanilang dapat suotin yung puting tela na kung tawagin izar at saka rida. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay may mga maling paniniwala dito. May mga maling kaalaman, kahit mga estudyante pa, kahit mga ulama pa, ang pagniniya daw, kapag ikaw ay magniya na para papasok sa Hajj at saka Umrah, kailangan mo talaga nakasuot ng izar at saka rida, yung puting tela na ginagamit, kadalasan makikita natin ginagamit ng mga lalaki tuwing magsasagawa ng Umrah at saka Hajj. Kailangan daw. So hindi. Ang layunin ng mualif dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit ikaw ay nakasuot ng yung damit na literal na hindi, yung pangkaraniwang na damit,
yung sinusuot natin. Walang problema kahit ikaw ay papasok dito sa Umrah at saka Hajj. Walang problema. Tayyib. Ngunit, hindi naman pwede na hanggang sa mga after 30 minutes, ikaw ay alis na sa mikat, suot-suot mo pa rin ang iyong karaniwang damit. Hindi pwede. Ito ay magkakaroon ka na ng penalty. Tayyib. Pero, kapag ikaw ay magniniya lang, at mga 5 minutes to 10 minutes, suot-suot mo ang iyong damit, yung tinahing damit, wala itong problema mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, sabi dito, kasama ito sa mga sunna kung ang damit mo ay papalitan mo na ng puting tela. Tayyib. Fi izarin wa ridain abyadain wa ihramun akiba rak'atain. At nabanggit dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagdarasal ng 2 rak'ah bago magsimula. Ibig sabihin, bago ka pumasok sa tinatawag nilang nusuk, okay? Tinatawag nilang nusuk sa Hajj at saka Umrah, bago ka magniya, kailangan ka muna magdasal ng 2 rak'ah. Ayon sa binanggit ng may akda. O, pasensya na. Excuse. 5. Ito ang binanggit ng may akda mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pagdarasal ng 2 rak'ah bago magsimula. Ibig sabihin bago pumasok sa niya, bago tayo magniya, bago natin babanggitin ang salitang labbayka hajjan, labbayka umratan. Okay? Tayyib? Ito daw ay sunnah. Ngunit, ang mga ulama dito, nagkaroon sila ng iba't ibang opinyon. Tayyib? Nagkaroon sila ng iba't ibang opinyon. Ano? May dasal ba na 2 rak'ah intended lang doon sa umrah? Kung ikaw ay sa Hajj at saka Umrah, sa ihram kung tawagin, kung gusto mong mag-umrah o saka mag-Hajj, sunnat ba? O kaya ito ay inirekomenda ba para sa isang tao na magsasagawa ng Hajj at saka Umrah, kailangan niyang magsasagawa ng 2 rak'ah bago siya pumasok sa nusuk, bago siya magniya? Okay? Warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'la. Walang tinatawag na pagdarasal ng 2 rak'ah bago magsimula sa ihram. Wala. Yon ang rajih. Ngunit, kung ikaw ay dumaan sa mikat na naabutan ka ng oras ng pagdarasal, tulad ng zuhur, halimbawa, okay, ikaw magdasal ka ng zuhur, after doon, magdasal ka ng halimbawa ng 2 rak'ah, at sunna sa'yo, after ng 2 rak'ah, magniya para pumasok doon kung saan ang layunin mo, Hajj o kaya Umrah. Ito ang sunnah. Pero ang sala na kung tawagin may 2 rak'ah ba na intended para doon sa ihram, wala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wala. Ito ang rajih sa mga layunin o kaya sa mga opinion ng mga ulama. Ito ang rajih. Kumbaga ito ang malapit sa katotohanan, malapit sa dalil. Dahil ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayon sa nabanggit sa hadith ni Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kung saan ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pumasok sa nusuk, okay? Pumasok sa Hajj after zuhur, after niyang magsala ng 2 rak'ah. Tayyib. So, ibig sabihin, hindi pwede natin sabihin na tama din ang kanilang ginagawa, pero mas mainam kung halimbawa after asar, okay? Nakapagsala ka na ng asar, hindi mo na kailangan magsala ng 2 rak'ah pa para bago ka pumasok sa
tinatawag nilang nusuk o kaya bago ka magniya. Okay? Pero kung ikaw ay makapagdasal, halimbawa asar o kaya zuhur, maghrib, isha, mas mainam sa iyo na after pagdarasal, pumasok ka na sa nusuk. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa niyatuhu syartun. So ito ang pinaka-importante mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang niya, ito ay isang mahalagang kondisyon ng pagsasagawa ng Hajj at saka Umrah. So hindi lang ito intended para sa Hajj at saka Umrah. Sabihin na natin ang layunin o kaya ang niya ng isang tao, ng isang Muslim, ito ay kasama sa mga condition na para magsasagawa lahat, para sa lahat ng ibada. Para sa lahat ng ibada. Hindi lang Hajj. Okay? Hindi lang Hajj. Kasama dito ang lahat ng ibada, kailangan may niya ang isang Muslim. Kaya nga ang taong majnun, ang taong baliw, dahil wala naman siyang tunay na niya, walang sapat na niya, walang sapat na layunin, ang kanyang gawain hindi tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kailangan talaga yung niya natin, yung layunin natin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating generation, minsan kasi ang pagsasagawa natin ng mga ibada magiging riya. Sabihin na natin na ito ay unti-unti pumasok sa tinatawag nilang riya, yung pagpakitang tao. Di ba? Magtarawih ka pagdating ng Ramadan, ikaw ay magtatarawih, dan tarawih. Post, mag-selfie ka pa, tapos ipopost mo, dan, sabi niya, sa dan tarawih. Mag-iftar ka, dan iftar. Okay? Mag-umrah ka, dan tawaf, dan sa'i. Lahat-lahat na lang na binabanggit mo at saka pinapakita mo sa social media. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi naman kailangan, okay, hindi naman kailangan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ibada ang pinag-uusapan, mas mainam na ikaw lang at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakaalam nito. Wala namang pakialam sa iyo ang mga tao. Hindi naman kaya ng mga tao na magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa halip na bibigyan kanila ng gantimpala, halimbawa, ang mga ito, sinisira pa nila. Sinisira pa nila. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan talaga na bantayan natin ang ating mga niya, ang ating mga layunin, para naman masiguro natin ang ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na may kasamang ikhlas. May kasamang ikhlas. Ito ang pinaka-importante mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, hindi lang kayo ang tinatamaan dito. Hindi lang kayo mismo ang aking sarili talagang tinatamaan. Minsan, kapag nag-umrah, talagang hindi maiwasan na mag-live dito sa Makkah. Halimbawa, nandito na ako sa Sa'i, nandito na ako sa Mikat, hindi rin maiwasan. Pero kailangan natin itong labanan. Kailangan natin itong labanan para sa ating mga sarili, for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung hindi maalis sa atin ang tinatawag nilang ikhlas. Para hindi maalis sa atin ang tinatawag nilang ikhlas. Pero kung kailangan naman, halimbawa na mag-update ka, pwede ka naman mag-send sa kanilang mga messenger. Halimbawa, nandito na kami sa Mikat, ito kami, grupo, halimbawa, wala namang problema dito. Pero kailangan talaga na sikapin natin, i-check ang ating mga niya para hindi maalis sa atin ang ikhlas. Sinabi ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna ma'al amalu binniyat. Ang mga gawain, pagsamba, ang tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung may kasamang
yung tunay na layunin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan tayo matakot dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib, ang pinaka-importante dito, yung niya. Okay? Yung layunin ng isang tao. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu qawluhu Allahumma inni uridu nusuka kadha fayassiruhu li wa in habasani habisun famahilli haythu habasatni. Tayyib. Ganon din, sinabi ng may akda, ito ay sunnah. Pero ang nabanggit dito, tayyib, ang nabanggit dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, khilaf ma'alayhi jamahirul fuqaha. Tayyib, kung ikaw ay papasok na doon sa nusuk, ang babanggitin mo, halimbawa umrah, labbayka umrah. Ito ang niya. Okay? Labbayka umrah, halimbawa. Doon sa hajj naman, ganon din. Labbayka hajjan. O kaya kung tamattu, kasi ang hajj may tatlong uri. Ito, tinatawag nilang tamattu, tinatawag nilang kiran, tinatawag nilang ifrad. Saya tinabi nila subhanahu wa ta'ala. Tayyib. So, ang importante dito, ang niya mo. Okay? So, ano ang dapat mong banggitin doon sa miqat? Labbayka umratan. Okay? Labbayka umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Halimbawa, kung tamattu ang gusto mong gawin. So kadalasan, pag sa mikat ka, kapag ang isang magsasagawa ng hajj, doon sa mikat, ang babanggitin ko lang dito yung kadalasan na ginagawa natin para hindi tayo mahirapan. Tayyib. Tamattu talaga ang ginagawa natin. Dahil yung mga kamag-anak natin, yung mga kababayan natin, galing Pilipinas, talagang tamattu sila dahil maaga sila pumupunta dito sa Mecca. So, ang dapat nilang gawin doon sa Mecca, pag nakabihis na sila, nakasuot na ng puting telang damit, izar at saka rida, ang mga babae na nakaabaya na, yung talagang ready na, okay, nakapagsala ng halimbawa ng farida doon sa moske, tayyib, para aalis na papuntang Makkah, ang babanggitin nila na salitang labbayka umratan. Okay, labbayka umratan. So kung halimbawa na nakalimutan mo, hindi mo alam na ito pala ang binabanggit, wala namang problema siguro na magniya ka lang na ikaw ay papasok doon sa ihram. So kapag binanggit mo na yon, ang salitang ito, ikaw ay nakapasok na sa ihram. Ibig sabihin, pag nakapasok ka na sa ihram, isa ka nang magsasagawa ng hajj o kaya umrah. Okay? So, may mga bagay na pwede mong gawin habang hindi ka pa nasa ihram, hindi ka pa nakapasok doon sa tinatawag nilang ihram, na pagkatapos nito, ito ay bawal na sa iyo. Saya tinabid nila subhanahu wa ta'ala. Ang tawag dito, mahduratul ihram, mga bagay na ipinagbabawal kung ikaw ay nakapasok na doon sa ihram. Kung nabanggit mo na ang salitang labbayka umratan, may mga bagay na bawal talaga sa iyo. Kama saya tinabid nila subhanahu wa ta'ala. So ito lang ang binabanggit mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, paano yung mga sumasakay halimbawa sa train o kaya sa mga eroplano, na paano nila ito babanggitin? Halimbawa na ako ay galing Riyadh, halimbawa dito sa Saudi Arabia, may taga Saudi Arabia ba dito? Tayyib. Kasi pag gusto mong pupunta dito sa Mecca, kung halimbawa taga Riyadh ka, galing Riyadh halimbawa, na mag-plane, ang sinasakyan mo na plane, talagang ang mikat doon sa taas ng plane. Kapag mag-announce na yung ang piloto,
na kayo ay dadaan sa mikat, babanggitin mo na ang salitang labbayka umratan. Okay? Babanggitin mo na doon sa taas ng plane. Dahil ang plane dadaan doon sa mikat. Sa baba ang mikat, ikaw ay nasa itaas. Muhadat ang tawag dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in habasani habisun famahilli haythu habasatni. So hindi ko na to ipapaliwanag sa inyo para hindi tayo mahirapan dahil may mga malawak na explanation dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ng mga ulama dito, mas mainam na babanggitin natin. Sabi ng mga ibang scholar na mas mainam hindi babanggitin natin ang salitang ito. Tayyib. Kaya ang importante lang dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang salitang labbayka umratan doon sa mikat na kung saan tayo ay dadaan sa mga mikat na nabanggit natin nung nakaraang lecture natin. Tayyib. Wa afdalul ansaki at tamattu, ang pinakamainam na uri ng pagsasagawa ng Hajj, ang tamattu. Ang tamattu mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mag-umrah muna bago ang Hajj. Di ba napansin nyo ba yung yung mga kababayan natin, yung mga kamag-anak natin, pag magsasagawa sila ng Hajj, kung dadaan sila doon sa mikat, talagang magsuot sila ng puting damit, ibig sabihin pumasok sila sa nusuk, magniniya na sila. Pagdating dito sa Makkah, mag-umrah sila. Okay? Mag-umrah sila. Pag after doon, magtahallul na, ibig sabihin, tinatapos nila muna ang umrah ng buong buo, tapos magpalit na sila ng damit. Back to normal. Okay? Hanggang sa dumating ang Yawmut Tarwiyah, yung 8 days ng Dhul-Hijjah, kung saan magpunta lahat ang mga magsasagawa ng Hajj doon sa Mina. So dito, another niya naman para sa Hajj dahil yon ang, kumbaga, yon ang itinakdang araw para sa mga taong nagsasagawa ng Hajj. Magniniya sila ulit pero hindi na sila pupunta doon sa mikat. Ang kanilang mga mikat doon lang mismo sa kanilang mga hotel dahil nakaraan na sila sa mikat Tayyib. So ito ang tamattu. Ibig sabihin mag-umrah muna ng buong buo hanggang sa dumating ang araw ng Hajj bago magniya para sa Hajj. Ibig sabihin bago mag-ihram ulit para sa Hajj. So ang muallif rahimahullahu ta'ala, hindi niya binanggit ang dalawang uri ng Hajj dito. So hindi ko na rin babanggitin insyaallah subhanahu wa ta'ala na ang babanggitin lang natin yung kadalasan na ginagawa ng ating mga kababayan o kaya ng kadalasan ng ginagawa natin. So para hindi tayo nahirapan kasi ang lecture na ito, ang layunin natin ito ay para sa amma, para sa lahat ng tao, hindi para sa estudyante. Ngunit pag talagang ang nilelekturan natin, may mga estudyante, pwede natin na tatalakayin. Pero sa ating lecture ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay para sa pangkalahatan. So, ang pinakamainam dito, tamattu mga kapatid sa pananampalatayang Islam. In short, mag-umrah muna bago magsasagawa ng Hajj. So, pinaliwanag dito ng may akda, sabi niya, wasifatuhu ay yuhrima bil umrah fi ashhuril hajj wa yafraga minha thumma yuhrima bil hajj fi amihi wa ala al-ufuqi damun. Sabi niya, paano ang tamattu? Ang tamattu daw, mag-ihram para sa umrah sa buwan ng Hajj. Di ba nabanggit natin yung mga buwan ng Hajj? Nagsisimula ito sa Shawwal, okay? Sa Dhul-Qa'dah at saka sa Dhul-Hijjah. So, sa mga buwan na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alin man dito sa nabanggit ng ashhurul, yung buwan na kung saan pwede tayong magsasagawa ng Hajj, ashhurul Hajj, mag-umrah muna, tapos
bago tayo magsasagawa ng Hajj. Ibig sabihin, tatapusin muna ang umrah ng buong buo hanggang sa dumating ang araw ng Hajj bago naman tayo ihram ulit para sa Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. So sabi ng may akda dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay yuhrima bil umrah fi ashhuril Hajj wa yafraga minha thumma yuhrima bil Hajj. At pagkatapos daw ay mag-ihram naman para sa Hajj sa kaparehong taon, fi amihi, kaparehong taon. Tayyib. So, ang mga hindi nakatira dito sa Mecca wa alal ufuki damun, kailangan nilang mag-alay ng hayop. Kaya nga may tinatawag silang dito na udhiya na kasama sa mga taong magsasagawa ng Hajj, lalong-lalo na tamattu at saka kiran, may mga kinakatay silang hayop. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, i-explain ko lang kunti, ang hayop na kinakatay, hindi ito kinakatay kung saan-saan. Ang hayop na kinakatay para sa Hajj, kailangan talaga katayin dito sa Mecca. So may mga kababayan tayo o may mga kamag-anak tayo na talagang naririnig natin ang hayop na iaalay diyan sa Mecca, kinakatay nila doon sa kanilang mga lugar sa Pilipinas. So hindi ito tama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang mga hayop na kinakatay doon sa buwan ng Hajj, ibig sabihin after ng Eid al-Adha, ito ay udhiya. So ang udhiya, kahit saan mong katayin, walang problema. Pero ang hadi, na kung saan kasama ito sa pagsasagawa ng Hajj, kailangan talaga dito sa Mecca, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So, kung may mga kamag-anak kayo, may mga magulang o kaya kapatid, kaibigan na may magsasagawa ng Hajj, tapos ang hayop na ialay nila dito sa Mecca, kinakatay nila doon sa Pilipinas, talagang pigilan nyo dahil hindi ito tama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang nakagawa nito, hindi lang mga sabihin na natin na walang pinag-aralan. Kahit may mga pinag-aralan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming nagkakamali dito. Subhanallah, maraming nagkakamali dito. Dahil siguro mga sa loob ng 6 years, magiging mursid ako dito sa Mecca. Nung panahon hindi pa masyadong mahigpit ang sitwasyon. Talagang halos taon-taon ako magsasagawa ng Hajj. So may mga na-encounter ako dito. Tinatanong ko sila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi niya, meron na, sabi niya, nakatay na namin. O kaya sabi nila na after Salatul Eid al-Adha, meron na, sabi nila. Sabi ko, saan? Sabi nila, doon sa atin sa Pilipinas. Meron na ako. Subhanallah, tingnan niyo yung jahal, yung taong na mangmang, kapag nagsasalita sa relihiyon, talagang kung walang pinag-aralan, talagang sabihin na natin na halos lahat ang kanyang sinasabi ay mali. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayong mahiya magtanong sa ating mga ulama, sa ating mga scholars, dahil ang pagsasagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi yahtaj ila al-ilm. Kailangan talaga ng kaalaman. Kailangan ng kaalaman. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in hadat al-mar'atu fa khashiyat fawat al-hajj ahramat bihi wa sarat qarinatan. So ito ang qarina. Dito pala binanggit ng may akda, pero ang ibig sabihin,
ang sifa o kaya ang pamamaraan ng Karin hindi niya binanggit tulad ng pabanggit niya dito sa at-tamattu. Ngunit insyaallah subhanahu wa ta'ala ito ay sapat na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala dahil ito naman ay matan. Tayyib. Sabi ng may akda, kapag daw ay ang isang babae, ito intended lang para sa mga kababaihan ha. Para sa mga kababaihan lang ito. Kung dinatnan ng regla ang babae, pwede naman siyang pumasok doon sa Hajj at saka Umrah. Ibig sabihin, pwede siyang magniya sa Hajj at saka Umrah. Okay? Doon sa Mikat. Sabihin na natin na doon sa Mikat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, halimbawa ang babae na may regla, tapos papasok dito sa Mecca, okay? Na sabi niya, doon na lang ako magmikat sa Makkah. Nandyan naman ang masjid ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kasi may regla ako. Hindi po pwede, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi hadlang ang regla para sa mga kababaihan na upang hindi sila magniniya doon sa mikat. Dahil nagawa ito ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha nung mag-Hajj. Siya kasama ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinatnan na ng regla si Aisha, ang ating ina, Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. So, hindi hadlang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kailangan pa rin natin magniya doon sa Mecca kahit may regla tayo. Tayyib. So, ano ang ating gagawin? Pagdating nito sa Makkah, tumigil muna. Halimbawa mag-umrah tayo, tumigil muna hanggang sa matapos ang ating regla. Pero, tayyib, fakhashiyat fawat al-hajj. Pero, kung halimbawa na wala tayong oras para mag-umrah dahil nasa regla tayong mga kababaihan, pumasok na tayo dito sa Mecca. Tayyib. Pero kinabukasan, araw na ng Hajj, ibig sabihin, pumasok na ang 8 days ng Dhul-Hijjah, kailangan na natin magniya uli para sa Hajj. So, kung nandoon pa lang tayo sa Mikat, kinabukasan na ang pagniniya para sa Hajj, so ibig sabihin, wala tayong oras para mag-umrah dahil nasa regla tayo eh. Mga 2 days, 3 days pa matapos ang ating regla. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung nasa mikat tayo, kailangan natin magniya para sa Hajj at ito ay magiging karin tayo. Tayong mga kababaihan, halimbawa, magniya tayo doon sa mikat ng umrah at ipapasok natin yung Hajj sa isang layunin lang. Ibig sabihin, magniya tayo ng umrah at saka Hajj. Pinagsama natin umrah at saka Hajj. So, tayo ay mananatili sa loob ng ihram hanggang dumating ang araw ng Hajj. Magpunta tayo doon sa Mina, tapos sa Arafah naman, hanggang sa matapos ang gawain ng Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang lahat ng gawain ng Hajj, pwede nating gagawin. Okay? Tayong mga kababaihan, kahit may regla tayo, huwag lang tayo magtawaf sa Baitullah. So ang pagtatawaf, kailangan natin muna na patapusin ang ating regla bago tayo magtawaf. So, ganito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi hadlang ang pagniniya na sa mga kababaihan na may regla para makapasok sa Hajj at saka Umrah. Hindi ito hadlang. So may mga kakilala ako, magpunta lang dito sa Mecca, tapos dinatdan sila ng regla, nung nasa Mikat sila, hindi na sila magniya. Pumasok lang dito sa Makkah. So hindi ito tama. Tama man, pero kailangan nilang magkatay ng isang kambing. Kasi dinaanan nila ang mikat na hindi sila makapagniya. Kailangan nilang magkatay ng isang
kambing. So, konting paliwanag lang dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, kung ang regla mo after 5 days pa bago matapos, tapos kinabukasan na ang Hajj, nasamikat ka na. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ikaw ay babae, talagang pagsamahin mo na ang niya mo sa umrah at saka Hajj sa isang gawain. So ang ginagawa mo lang, yung ginagawa para sa Hajj. Okay? Ang mga gawain lang para sa Hajj, ngunit ang umrah ay papasok na dito. Para ka rin nakapag-umrah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Taib? So ito ang kunting paliwanag dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang tanong, kasi may mga nagtatanong dito ha, Ustad, gusto kong uminom ng ng gamot para hindi ako dinatnan ng regla, para naman sa Hajj tuloy-tuloy, tapos yung kasi ang flight namin baka ah, kung hindi ako uminom ng gamot, hindi ako makapag sasagawa ng Hajj, ibig sabihin hindi ako makapagtawaf at maiiwan ako sa flight. Kasi 'yon ang yung grupo. Wala akong magagawa dahil sumama ako sa grupo. Tayyib. Ang payo ng mga ulama dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga babaeng na umiinom ng gamot para hindi dinatnan ng regla para sa Hajj, unang-una kailangan nilang mag-consult sa doktor. Okay? Kung hindi ba ito na mabibigay sa kanilang darar, ibig sabihin ng sakit. Okay? Pangalawa, wala namang problema kahit umiinom tayo ng gamot para hindi tayo dinatnan ng regla, pero ang mas mainam mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mag-consult muna sa doktor. Lalong-lalo na tayo ay ah, malayo. Ibig sabihin na mahihirapan tayo magpunta dito ulit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na kapag tayo ay maiiwan sa flight. So walang problema dito inshallah subhanahu wa ta'ala. So ang payo ko lang, kailangan mag-consult muna sa doktor kasi maaari ito ay isang dahilan tayo ay magkakaroon ng sakit. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa idha istawa ala rahilatihi qala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak yusawwitu biha ar-rajul wa tukhfiha al-mar'atu. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang tinatawag nating talbiyah. Okay? Kapag nakasakay na daw ang isang magsasagawa ng Hajj o kaya umrah sa kanilang mga sasakyan, ang babanggitin nila itong talbiya na labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nagsisimula ito doon sa miqat, kung saan tayo ay pumasok sa nusuk. Okay? Kung saan tayo ay mag-ihram mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito ang ating babanggitin. Kapag aalis na tayo, nakasakay na tayo sa bus, nakasakay na tayo sa ating mga sasakyan, papunta na dito sa Makkah, so sunnah sa atin na maglabbaik, magtalbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga kalalakihan dapat lakasan. Yung medyo normal lang naman, lakasan. Pero sa mga kababaihan, dapat ito ay hinaan ang kanilang mga boses. Hinaan. Kung maaari, siya lang mismo ang nakarinig nito at ang kanyang katabing sa upuan. Okay? Yan lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. May kunting paalaala dito. Kung ang boses ng isang babae
na dapat hinaan. Hindi maaari na ito ay naririnig ng mga kalalakihan sa paggagawa ng samba sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya sa pagsasagawa ng samba, ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi maaari na maririnig ng mga kalalakihan. Paano pa kaya pag naririnig ng mga kalalakihan na sa mga bagay na walang kwenta? Subhanallah. Tutol ako sa mga babae na nagnanasiha sa mga social media. Tutol ako, hindi ito tama. Subhanallah. Nagnanasiha, nagbibigay sermon sa mga social media. Hindi ito tama sa mga kababaihan. Lahat ng tao na nakakarinig sa kanyang boses, tapos wala pang niqab. Tutulad ko dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dito mismo sa pagtatalbiya para magsasagawa ng Hajj, sabi ng mga ulama, ang boses ng babae kailangan niyang hinaan. Kailangan niyang hinaan. Dito mismo sa pagsasagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kaya sa mga walang kwentang bagay, ang mga babae, pinapalakas nila ang kanilang mga boses para marinig ng ibang tao, ng mga hindi nilang mahram. Subhanallah. Hindi ito tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ganon din, may mga online ngayon, subhanallah, may mga online ngayon, lalaki at saka babae, si lalaki ustad, si babae ang tinuturuan. Kung maaari, kung gusto natin na magpalaganap ng Islam, yung hindi one by one. Okay? Hindi one by one. Kailangan talaga grupo na jamaa. Okay? Kapag ikaw si lalaki, gusto mo palaganap ng Islam, gusto ito maririnig ng mga kababaihan, kailangan grupo. Tulad ng ginagawa natin na ngayon. Pero pag one by messenger, tinuturuan mo ang isang babae, wala kang kasama, hindi ito pwede. Tapos nagtatasmi ang isang babae na ang ustad na hindi niya kamaharam, hindi ito pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sensitive kasi ang ating mga kababaihan. Ang ating mga kababaihan, sila ang mga queen natin. Ang mga queen talagang kailangan aalagaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Subhanallah. So, tayo, yung mga kamag-anak natin, yung mga kapatid natin, yung mga pamangkin natin, kailangan talaga na pangaralan natin, bigyan natin ng yung mga wasiya, mga paalaala talaga na huwag magpapalabas ng mga kanilang mga boses sa social media. Kung pinagbabawal ang pagpapalakas ng boses ng isang babae sa pagsasagawa ng ibada, paano pa kaya sa social media? Subhanallah. Okay? Tayo. Dadako naman tayo dito sa Babu Mahduratil Ihram. Ito ang mga kabanata na ng mga ipinagbabawal habang tayo ay naka-ihram. Kung ang sitwasyon natin na sa loob ng ihram, ibig sabihin, nabanggit na natin ang salitang labbayka umrah o kaya labbayka hajjan, ito ang mga bagay na hindi natin pwedeng gagawin. Sabi ng may akda, wahiya tis'a, ito ay siyam. May mga intended dito para sa kababaihan lang, may mga intended lang dito na para sa mga kalalakihan lamang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sabi ng may akda, wahiya tis'atun. Merong siyam, sabi niya, na mga bagay na bawal gawin kapag ikaw ay nasa
loob ng ihram kapag ang kalagayan mo ay nasa ihram. Unang-una dito, halqu sya'ri wa taqlimul azfar faman halaka aw qallama thalathatan fa alayhi damun. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nagkasama dito ang babae at saka lalaki. Pareho hindi pwede. Ang paggupit ng mga buhok o kaya lahat ng mga buhok sa ating mga sarili at pagputol ng ating mga kuko. Okay? Ang sinumang, sabi ng may akda, na magtanggal ng 3 piraso sa kanyang buhok o kaya kuko, ay kailangan niyang mag-alay ng dam, mag-alay ng hayop. Kailangan niyang magkatay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, may mga solusyon dito inshallah. Antayin na lang natin kung saan binanggit ng may akda bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pero sa ngayon, kailangan niyang mag-alay ng dam. Ibig sabihin, ng hayop diyan sa Makkah. Tayyib. Kapag tayo ay nasa loob ng ihram, bawal na po magtanggal tayo ng ating mga balahibo, ng ating mga buhok, kahit saan man yan. O siguro maintindihan na din natin to lahat. Hindi na pwede. Kaya nga, before tayo pumasok sa ihram, before tayo magniniya, sunna muna tayo ay maglilinis, di ba? Nabanggit natin kanina. Maliligo tayo, maglilinis tayo. Okay? Kasama ito sa mga irirekomenda sa ating ng ating relihiyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So after doon, ito ay bawal na. Hanggang matapos mo ang gawain, umrah o kaya hajj. Kung umrah naman, hanggang ikaw ay makapagputol ng buhok. Para sa mga kababaihan, 1 inch. Kapag nagawa mo na ito, ikaw ay back to normal na. Para sa mga kalalakihan naman, kapag sila ay makapagpagupit na ng kanilang mga buhok. Ibig sabihin, kapag nakapagpagupit na sila, back to normal na. Okay? Back to normal na. Wala nang bawal. Okay, pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, waman gatta ra'sahu bimalasik fada. Yung pagtatakip ng ulo. Ito ay intended lang para sa mga kalalakihan, ha? Hindi kasama dito yung mga kababaihan. Bawal takpan ang ulo ng anumang nakadikit dito sa ating ulo, tulad ng sombrero, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Payong. Yung payong na talagang didikit dito sa ating ulo, pero yung payong na hinahawakan, walang problema dito inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito ay katumbas din ng mga sayyara. Halimbawa na tayo papasok sa loob ng sayyara, na kumbaga ang sa itaas natin yung ng sayyara nakadikit sa ating ulo, walang problema dito. Pero may payong talaga nakadikit talaga sa ating ulo, doon ididikit at may garter. Pero yung hinahawakan lang, walang problema dito inshallah subhanahu wa ta'ala. Pero yung ididikit, pinapasok sa ating ulo, hindi yon pwede, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So kung ginawa natin ito, kailangan natin magbayad ng fidya. Fada, kama qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. So, para sa mga kalalakihan, kung ikaw ay nasa loob ng ihram, kailangan mong iwasan ito. Huwag kang magsuot ng sombrero, huwag mong ilagay yung ihram dyan sa iyong buhok. Hindi pwede, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, ang isang tao na kapag namatay sa loob ng ihram, ang isang lalaki, habang siya ay naka-ihram, hindi pwedeng lagyan ng takip ang kanyang ulo hanggang sa kanyang paglibing. Hindi pwede. Bawal ito. Bawal ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. One time, nasa Arafah kami, ang oras na yun, sobrang init ng panahon. So, may mga Pilipino bumibisita doon sa amin dahil pinadala kami galing Wizara.
galing Riyadh para magbigay ng sermon dito sa mga Hujjaj sa Arafah. May mga kababayan tayong pumupunta doon sa amin, talagang nakapayong. Ang payong ginagamit nila yung didikit talaga, pinapasok sa kanilang mga ulo. Subhanallah. Pero pinayuhan ko talaga kaagad, sinabihan ko, alisin niyo yan, hindi pwede. Tapos may isang tao doon na sabi niya, "Bakit ustad, bakit hindi pwede?" Sabi ko, "Alisin mo muna bago kita bigyan ng tamang katuruan." So alhamdulillah, talagang ang pagsasagawa ng ibada, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nangangailangan talaga ng kaalaman. Yahtaj ilal ilm. Yahtaj ilal ilm. Walidhalika qala jalla wa ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, fabada'a bil ilmi qabla al-amali. Tayyib. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mag-aral muna bago ang aksyon. Bago ang aksyon, kailangan mag-aral muna. Tayyib, sinabi ni Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Talagang kailangan mag-aral muna. Okay? Inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman bago ang pananalita at yung pagsasabuhay ng mga ibada. Kailangan mag-aral muna, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So hindi ibig sabihin na mag-aral muna ako bago ako magsasagawa ng sala. Hindi. Magsasagawa ka na ng sala habang ikaw ay nag-aaral. So ang punto dito, ang mga ibada, ang isang Muslim gumagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan niyang pag-aralan para mas maunawaan niya, nang sa ganun tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginagawa niya ito ayon sa utos ng ating relihiyon, sa pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. Tayyib. Pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wa in labisa dhakarun makhitan fada. Intended din ito sa mga kalalakihan, hindi kasama dito ang mga babae. Ang pagsusuot ng tinahing damit, yung pangkaraniwang damit, okay? Tulad ng pantalon, tulad ng brief. May mga lalaki na nakasuot ng puting damit, yung rida at saka izar, nakasuot ng brief, nakasuot ng short pant sa loob ng kanilang ihram. Dahil baka ano daw ito, kasi delikado kasi eh. Oo nga, alam natin na delikado ito kasi, pero bawal pa rin. Kailangan natin na mag-ingat. Huwag tayong basta-basta na lang na kumbaga matutulog kung saan-saan para tayong nasa bahay. Talaga makikita ang ating dapat na hindi ang ating mga aura o kaya mga bagay na dapat hindi makita ng ibang tao. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag ang lalaki na magsuot nito, kung lumabag siya, kailangan niyang magbigay ng fidya. Kailangan niya magbigay ng fidya. Ibig sabihin ng fidya, either magkatay, o kaya magpakain ng 6 na miskin, o kaya mag-ayuno ng 3 araw. Pero ang mga ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, babanggitin natin mamaya. Ang importante dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may penalty siya. Kailangan niyang magbayad ng fidya. Kailangan niyang magbayad ng fidya. Okay? So kung maaari, talagang pag-aralan natin ang ating relihiyon. Pag-aralan natin yung mga ibada na ginagawa natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? May mga taong na kapag nangyari ito sa kanila, tapos sinasabi ng mga ustad na nagbibigay ng sermon sa kanila, okay, nahihiya na sila na magsabi na, ustad, nakasuot ako. So, kapag hindi mo alam, o kaya nakalimutan mo, wala namang problema dito. Tanggalin mo lang. Huwag kang mahiya. Pero pag sinasadya mo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ang problema.
Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumbaga, binibigyan niya ng chance ang mga taong walang alam. Pero hindi ibig sabihin na kahit walang alam, hindi kailangan mag-aral. Binibigyan niya ng chance ang mga taong yung nakalimutan niya ang isang bagay. Wala tayong problema dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganito talaga, kumbaga, kabuti ng ating relihiyon. Okay? Hindi pinaparusahan ang taong na walang kaalaman, hindi naman sinasadya, hindi pinaparusahan ang taong makalimutan. Okay? Talagang hindi sinasadya, hindi pinaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kapag alam mo, tapos sinasadya mo, dahil nahihiya ka, ikaw ay paparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga, sabi nila, walang, ano, anong tawag dito? Nakalimutan ko na. Tayo. Siguro, hanggang dito lang tayo biidnillahi Subhanahu wa Ta'ala. Baka bukas, i-continue natin. Bale, tatlo lang ang mga bagay na pinagbabawal na nakuha natin. Ang una dito, kasama ang babae at saka lalaki. Pangalawa, intended lang para sa mga ka kalalakihan. Intended lang para sa mga kalalakihan. Pangatlo, ganun din. Ito ay para sa kalalakihan din. Kasi ang mga kababaihan, walang problema kahit anong susuotin nila na para sa kanilang ihram o kaya okay, para sa kanilang ihram. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang wasiyah na kailangan talaga pag-aralan ang mga ibada para ito ay nang sa gano'n magagawa natin ng tamang pamaraan. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib. Shukran. Afwan wa jazakallahu khairan ya Shaykhana sa isang makabuluhang pagtatalakay at punong-puno ng mga impormasyon at kaalaman patungkol sa Hajj, lalo na patungkol sa sa tinatawag nating pag-ihram, no? So ayun po mga may namahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, at sa araw na ito, no, doon nagtatapos ang ating muhadara, no? At ngayon ay darako tayo, inshallah, biiznillah ay sa question and answer, no? We have 10 minutes remaining. Sa mga mayroon pong katanungan, ay pwede po ninyong i-open ang inyong mic at directly ninyong itanong ang inyong mga katanungan sa ating butihing Sheikh. At sa mga kababaihan naman, ay maaari po kayong mag-send ng inyong katanungan sa ating chat box. At gayon din, sa iba naman po, na hindi pa nakapag-fill up ng attendance, ay paki-fill up po ang ating attendance dito sa ating chat box, inshallah. So, sa mga may katanungan, tafaddal po. Muli, inuulit po natin, no? Sa mga kalalakihan, kung meron po kayong katanungan patungkol sa mga topic natin kanina, no? Na binahagi sa ating chef, kung merong hindi malinaw doon or may gusto tayong itanong, ay itanong po natin, i-open lang natin ating mga mic. At sa mga kababaihan naman, please i-type nyo lang po yung katanungan nyo at isend nyo sa ating chat box, inshallah. Siguro magantay po tayo ng 2 to 3 minutes, no? Kung mayroong magtatanong.
inshallah. At kung wala, ay i-end na po natin ang ating meeting. Okay, so ayun, dahil wala na rin nagtatanong at nagsisend ng mga questions sa ating chat box, siguro dito na natin tatapusin ang ating muhadara sa araw na ito. And reminders lang po sa lahat patungkol sa ating muhadara. Ito po ay araw ng Biyernes, 1:30 p.m. to 3 p.m. in Philippine time at 8:30 a.m. to 10 a.m. Saudi Arabia time. At inshallah po sa bawat lecture natin o muhadara ay please i-fill up po natin ang attendance. Nang sa ganun ay ma-monitor po namin kung sino yung mga uma-attend at the end of our muhadara or at the end of our dawra, no, sa end ng Dhul-Qaeda ay maibibigay namin sa inyo ang inyong mga certificate inshallah. So, ayun po, kung wala nang katanungan, kami po ay unang-una nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinagkaloob niya sa atin ang ganitong pagkakataon na makapagbahagi ng kaalaman patungkol sa isang napakahalagang paksa o isang napakahalagang kaalaman o usapin na dapat matutunan ng bawat isa sa atin bilang isang Muslim. Dahil ito dapat na maisabuhay natin, no? Dahil ito, ang Hajj, ay kabilang sa haligi ng Islam. So, kaya naman dapat maisabuhay natin ito ng naaayon sa katuruan ng Islam at sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, inshallah, kung nakapag-fill up na po tayo ng ating attendance, ay maaari na po tayong mag-out sa meeting. So, hanggang dito na lamang. Muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Jazakumullahu khairan sa inyong pakikinig at paglalaan ng oras. At gayon din, pasalamatan natin ang ating butihing Sheikh, Sheikh Nursam Ambil, sa iyong pagbabahagi ng mga kaalaman patungkol sa Hajj at sa topic natin ngayong araw, sa gabay sa ihram at mga pagbabawal dito. Nas'alallah at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maaari na po tayo mag-out. Jazakumullahu khairan.